Hindi pabor si dating Pangulong Fidel Ramos sa pagpayag ng Korte Suprema na ihimlay si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Sabi pa ng dating Pangulo, dapat humingi ng tawad sa taong bayan ang pamilya Marcos at ibalik nila yung nakulimbat nilang yaman. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Eksklusibo. Kung si dating Pangulo Fidel Ramos ang tatanungin, dapat mag-sorry ang pamilya Marcos sa sambayanan. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, sinabi rin ni Ramos na dapat ibalik ng pamilya Marcos ang mga nakatagong yaman sa ibang bansa na posibleng nasa kontrol pa nila. Address to all the descendants of the victims, whether or not there is an investigation, but to show sincere desire to discard, reject, and eliminate already all of the dictatorial tendencies and happenings during that period. Ayon kay Ramos, nung kanyang termino bilang Pangulo, nabawi ng Pilipinas ang mga Swiss deposits ng mga Marcos. Pero sabi niya, posibleng may natira pa sa kontrol ng pamilya na dapat mapakinabangan ng taong bayan. Pero baka may iba pa na kontrolado ng pamilya, ayun ang maging subject ng panggagalinang ng philanthropic or humanitarian support. Pero kung sa loob na donation or compassionate contribution. Hindi rin nagustuhan ni Ramos, dating naging pinuno ng Armed Forces of the Philippines, ang naging desisyon ng Korte Suprema na ihimlay si Marcos sa libingan ng mga bayani. Partikular ang sinabi nito tungkol sa people power na nagpatalsik kay Marcos. Si Ramos ang isa sa nanguna sa 1986 people power. Kung kakalimutan yun o iismulin yun o binabaliwala yan, para mong binabaliwala yung pagsisikap, paghihirap, kontribusyon ng mga sundalo at ng mga pulis, kagaya namin. Pinuna rin ni Ramos ang tila pagkalimot ng marami sa kasaysayan. Panukala niyang pag-aralan ng National Textbook Board ang naganap noong panahon ni Marcos at ang people power na nagpatalsik sa diktador para magkaroon ng wastong kasaysayan na ituturo sa mga kabataan. Samantala, sa panayam ng GMA News, naikwento rin ni dating Pangulong Ramos na nagulat din siya sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika. Posibleng nga raw na maging mas maganda ang relasyon ni na Pangulong Duterte at Trump. Pero naniniwala si Ramos na posibleng may epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang Trump presidency. Palagay ko, business is business, and where the U.S. already has enjoyed a big market like the Philippines, as well as comparative advantages. So why remove the advantage? Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.